Hello, hi guys! Kamusta naman kayo? Bale, nakapagpintura na si Papa Alden ng ating mga grills. Primer pa nga lang yan, nilagyan niya lang ng red na color. Pero yung pinakapintura niya guys, sa ibabaw, yung last na ilalagay na patong ay kulay puti daw. And then, yung mga nagsasabi na hindi daw safe kasi wala daw labasan. Puro daw nakagrills yung lahat ng bintana. Bali, dalawa naman yung pintuan namin dito guys. Isa sa harap at isa dun sa may likod, sa may gilid sa kusina. Hindi naman siya talaga unsafe. For safety namin yan. Kasi alam nyo naman dito sa amin sa probinsya, di ba? Maraming hindi natin alam na pwedeng gawin ng ibang tao. Katulad ng nangyari noon, nanakaw yung cellphone ko dito mismo sa loob ng bahay. Gabi nangyari. Merong nilagay na upuan sa may gilid ng bintana namin at kinamay, inabot dun sa ibabaw ng Durabox yung cellphone ko. So, ayun, for safety ito guys. Kahit wala pa kaming bintana muna, basta may grills na. So, ayun, natapos niya nang lagyan lahat ng pintura, napinturahan niya na. And, nakabili na siya ng materialis, ayan o, para dun sa ating tatlo pa na bintana na wala pang grills. Ito na naman, sinasabi, kasi umutang sa bangko, ngayon na-terminate. O, paano yung utang mo ngayon? Eh, may kakonekta yan sa Pilipinas, hinahabol daw siya, pinupuntahan sa bahay. Anong gagawin niya? Eh, wala pa naman siyang pera at hindi siya maka-apply ngayon dito ulit sa Hobo kasi nga na-terminate siya, mahirap. Marami nga naman dyan mga bago na walang record, kaya yun ang kukunin ng mga agency. Ayan, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong basta utang ng bangko, alamin niyo muna yung amo nyo, kung okay ba kayo, ganun ba kayo. Kasi kung hindi, bigla kang i-terminate, hindi mo alam. Kaya yun yung ayaw din ng mga amo na uutang yung mga helper nila. Baka nga nalaman yun ng amo eh, kaya siya terminate kasi may utang siya sa bangko. Isang buwan pa lang daw siyang nakakahulog. Kaya mga baguhan dyan ha, makinig kayo. Makinig kayo, may nagpipiin pa sa akin saan daw magandang umutang. Ay Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, alamin nyo muna yung mga amo nyo. O kaya kung pwedeng mapakiusapan nyo yung mga utang nyo sa Pilipinas na paunti-unti nyo babayaran. Kaysa problema kayo dito sa Hong Kong ng ganyan, sa mga bangko, sinasabi ko sa inyo. Ang dami nang nangyayari, Diyos ko. Huwag kayong utang sa bangko. Huwag na lang. Kung ano yung meron kayong sweldo, yun na lang yung gastusin nyo. Huwag masyadong pa-impress o magmadali sa mga bagay-bagay. Okay? Alamin nyo muna yung mga amo nyo. Ito, paalala lang ha. Hindi ako nang babash doon sa may mga utang. Gusto ko lang magpaalala. Walang TESDA kapag ex-abroad na domestic helper ka. Yan sa in-applyan ko. Katulad ko guys, paulit-ulit tayo. Pero kung tatanungin nyo ko nitong question na to ni ate, na sinagot ko na rin naman. Pero ayoko sana na may magtatanong yan. Kasi kung mag-a-apply kayo and gusto nyo talaga magkatrabaho as helper dito sa Hong Kong, hindi nyo itatanong kung may bumabagsak ba. Gawan nyo ng paraan para hindi kayo bumagsak. Sa OWA, may bumabagsak ba? May mga tanong na ganyan na nagpi-PM sa akin, hindi ko na sinasagot. Kasi nasa sa inyo yan guys. Huwag nyong hayaan na bumagsak kayo kasi gusto nyo magtrabaho dito, diba? Gawan nyo ng paraan. Actually, yung mga training na yan, OWA, TESDA, tinitingnan nila dyan yung mga ugali natin. Hindi yung talagang mga written na gagawin natin kasi hindi mo naman masyadong magagamit yan dito. Ang tinitingnan nila dyan, yung patient mo, yung pag-uugali mo. So ayun, galingan nyo na lang and huwag nyong hayaan na bumagsak kayo, diba? Ang yaman mo na! Putik, naiinis ako dyan, napaka-scam na salita talaga. For your information, DH po, walang yung mayaman na DH. Kahit ipunin mo yung buong taon mong sweldo, hindi ka pa rin yayaman pagkatapos ng kontrata. Sige nga, sinong DH dyan ang mayaman na ngayon? Comment down. Yayaman ka lang kung yung sinasahod mo is ini-invest mo or may negosyo ka kaagad sa Pilipinas na paglalagyan mo ng pera na yon. Pero kung yung sahod mo dito bilang DH, lahat pang allowance ng mga anak mo, pang tuition ng mga anak mo, pang kain nila, pang bayad sa mga utang-utang, hindi ka yayaman. Kaya maging wise tayo sa kikitain natin kasi maliit na bagay lang yan guys. Wala pa nga kalahating milyon yung sasahurin mo bilang DH kahit saan ka pa man sa isang buong kontrata. Kaya wag lang kayong aasa sa sweldo nyo bilang DH. Kailangan yung mga side hustle tayo na marangal, na mga extra income o kaya yung mga
kamag-anak or asawa mo sa Pilipinas, meron ding extra income para hindi lahat sa'yo iaasa. Kaya ngayon naniniwala na ako na kahit ang tagal-tagal mo na sa ibang bansa, basta DH ka, wala talaga, hindi ka yayaman. Magpapatulong si ate kung ano daw yung mga na-experience niyo guys. Kasi ako hindi ko to na-experience na meron akong kasama sa bahay na worker. So ano yung mga experience niyo? Sabi nila kasi mga naririnig ko mahirap daw kasi sila daw yung parang amo. Lalo na kung matagal na yung isa tapos ikaw bagong dating pa lang. Parang sila daw yung nagiging amo. Well, hindi naman lahat. Pero ano yung mga experience natin na pwede nating i-share sa baba? Kasi marami nag-PPM dito sa akin na meron daw silang kasamang worker. Meron pang iba na nag-terminate sila or nagbe-break ng contract dahil dun sa kanilang kasamang worker. Kasi sobrang hirap daw talagang pakisamahan. So, ano yung masasabi nyo dito? Ano yung mga advice natin? Alin nga bang mas mahirap pakisamahan? Yung mga Indonesian o yung kapwa nyo Pilipino, kapwa natin mga Pilipino na kasama sa bahay? Yung tipong tinalo pa yung madam sa kakautos. Tapos sip-sip pa sa amo. Yung mga ganun. Ay, buti na lang, hindi ko na-experience. Ito yung mga batas dito sa bahay ni Amo nung bagong dating ako guys. Ito yung mga rules and regulations niya. So, basahin natin, baka ganito rin yung sa inyo. Idea lang, tips lang sa mga bago dyan. So, number 1, every month, lalagyan daw nila ng 250 Hong Kong dollar yung aking octopus na ngayon, 500 na guys, nag-level up. Number 2, make sure I can contact you when you go outside. So, ayun, kailangan pag nag-message sila or tumawag sila, masagot ko or makontak nila ako. So, kailangan ko na internet pag lalabas. Number 3, take bath every night. Ito yung sinasabi ko sa inyo na every night ang paliligo dito. After na matulog yung bata. Number 4, don't play your phone kapag nakikipaglaro sa bata. So, bawal akong mag-cellphone, ganyan, kapag nandyan yung bata sa harap ko or naglalaro kami. Number 5, ang wake up time ko ay 7:30 at ang pahinga ko ay 10 PM ng gabi. Pero kapag maagang natulog yung alaga ko, pwede ako magpahinga ng mas maaga din. Basta tulog na yung alaga ko, pwede na ako magpahinga. Pero kadalasan nagiging 11 na guys. Ang tagal matulog. Ilagay niya rin dito na kapag kakain daw kami sa ibang bahay, ako yung maghuhugas ng pinggan. Lilinisin ko yung pinagkainan. Ganun. So, simple lang naman. Kayo ba? Ano yung mga rules and regulations nyo? Paano ka-convenient ang magkaroon ng octopus card sa Hong Kong? Makakabili ka nito sa MTR station ng $100, may $50 na nalaman. Pwede mo siyang ibayad sa bus, pamasahe mo, o kung kakain ka sa mga restaurant na tumatanggap ng octopus card or dito sa Jollibee, siguraduhin mo lang na may laman. Kung ikaw nga ay baguhan o balak pumunta ng Hong Kong, siguraduhin mong meron ka nitong octopus card. Gamit na gamit din ito sa mga MTR station lalo na kung galakang babae ka. Kung balak mong lagyan ulit, pumunta ka lang sa pinakamalapit na Circle K o kaya 7-Eleven para mag-top up ng kung magkano ang kaya mong ilagay. At kapag naka $400 ka every month na nagastos sa transportation guys, meron kang payback o subsidy na makukuha sa MTR station. Dati $90 ang nakuha ko guys, di ba? Ang laking bagay. Yun lang for this video. Thank you. Salamat. Pag mag-day off ba kayo, what time mag-in and what time mag-out? So, depende yan guys sa makukuha nyo na employer. Ako kasi, pag nag-day off ako, lumalabas ako tanghali na. Minsan lang pag maaga, pag may ka-meet up. Pero okay lang naman yung sa amo ko. So, kadepende yan sa makukuha nyo na employer. Yung isang mga kasama ko, may curfew sila. 7 o'clock, 8 o'clock, dapat nasa bahay na sila. So, ako naman, hanggat wala pang 10 o'clock, hindi pa yan sila magme-message. Pero ayos lang naman dati, umuwi ako 11 o'clock na eh. Magme-message lang siya kung uuwi ako. Sabihin nila, uuwi ka ba o hindi? Ganyan. Ano naman nangyari yun? 11 o'clock na ako umuwi. Sabi niya, tinanong niya lang, ano ba, uuwi ka ba o diyan ka na matutulog sa labas? Mga ganon. Kung sabi ko, uuwi ako. And okay naman, hindi naman sila nagalit. Nakadepende yan sa amo na makukuha nyo kung anong oras kayo dapat nakauwi na ng bahay. Other luto sa manok ang isi-share ko sa inyo guys. Madali lang naman itong gawin. So prepare nyo lang yung inyong mga chicken wings. Tapos i-marinate natin yan. Kailangan lang natin dito ng wine. Ayan yung cooking wine na sinasabi ko sa inyo. Maraming makikitang ganyan dito sa Hong Kong. Tapos dark soy sauce. And kailangan din natin yung normal soy sauce nila. Bali, tinansya-tansya ko lang kasi yung paglalagay ko nito dito sa manok. Depende kasi kung gaano kadami. Tapos kailangan din natin ng asukal. Isang kutsara yung nilagay ko guys. Bali, 8 pieces yan na chicken wing. I-marinate nyo nga yan. Lagay nyo sa ref. Cover nyo. Mga 1 oras hanggang 2 oras para manuot talaga yung lasa niya. Yung cooking wine, mga 2 kutsara siguro sa 8 pirasong chicken wing. So, ayan, ready na. So, dapat maaga kayong gumawa kung ito yung iuulam nyo kasi 2 oras siyang i-marinate. Tapos, kailangan natin ng luya, tapos dahon ng sibuyas, and bawang, tapos yung asukal, sugar cane yan, guys. Yung mga nabibiling ganyan sa market. Tapos, una, igigisa nyo lang muna yung lahat ng sangkap. Luya, bawang, at saka yung dahon ng sibuyas. And then, ilalagay nyo na yung mga manok na namarinate nyo. Prito-prito nyo lang hanggang mag-brown yung manok.
After that, lagay nyo na yung tubig. Hindi ko na napakita yung tubig. 2 basong tubig, guys. Lagay mo na rin yung sugar cane tsaka asin. Lasahan mo na lang. 15 minutes mong pakuluan. Tapos takpan mo lang, patayin mo na yung apoy hanggang 20 minutes ulit bago mo buksan. Yung maluto siya dun sa init na natitira. Pag bago tayo dito sa Hong Kong, lagi nating bukang bibig. Kahit yung mga nakakausap ko na mga bago pa lang dito sa Hong Kong. Ang bait-bait ni Amo. Sana hindi magbago. Ganito, ganyan. Ang dami daw binigay sa kanila. Ganyan din ako dati. Pero ang masabi ko lang sa inyo, magmasid muna kayo sa mga amo nyo. And huwag masyadong paabuso, huwag kayong magpaabuso. And huwag nyo rin silang abusuhin kung mabait man sila. Tandaan nyo mabuti yung mga ikinagagalit nila para iwasan nyo na at huwag nyo nang gawin ulit. Lagi kayong magsusorry pag may mali kayong nagawa and always smile. Kayo lang din ang makakadiscover ng totoong mga ugali niyan kasi kayo ang kasama nila sa bahay. Always do your best kasi kung sakali man na hindi ka nila magustuhan kahit ginagawa mo na yung best mo, lahat-lahat na ng best mo ginagawa, binibigay mo na sa kanila pero ayaw pa rin nila, well, baka hindi mo deserve yung amo na ganyan. Baka hindi ka para dyan. Ayun na lang. Ayun lang for this video. Upo lang muna ako sa dito para mag-vlog. Bye! Wow. Nagliparan tuloy yung mga ibon. Pagtayo ko nagliparan. Perfect steam egg. Parang leche flan sa atin sa Pilipinas. Pero dito, inuulam yan, guys. Prepare ka ng tubig, 180 ml sa 2 itlog. Tapos, batihin mo na yung itlog. Bali, ang ginagamit ko chopstick. Mas maganda kasi siya. Hindi masyadong mabula. Tapos, mag-add ka na ng tubig na paunti-unti. Basta, ganun nagsukat ng tubig ha, 180 ml sa 2 itlog. Kung dadagdagan mo yung itlog, edi dagdagan mo rin yung measurement na tubig. So, ayan, halu-haluin mo lang nga ng halu-haluin. Tapos, salain mo para mawala yung bula. Tapos, alugin mo yung pinggan after mong masala para mawala talaga yung mga bula-bula niya ha. Para maging soft, parang leche flan. Preheat mo muna yung oven sa 100 degrees Celsius. Pag nakuha na yung temperature sa loob, saka mo ilagay for 18 minutes. And then, ayan na. Lagyan mo lang ng soy sauce sa ibabaw. Tsaka dahon ng sibuyas. Pwede din sa alaga ko to kaya hindi ko na nilagyan. Yun lang. Don't forget to like and share. Bye!